Magandang araw, Jonathan Ryan Miklat po. Sa video pong ito, mayroon po akong ipapakita sa inyo para po makita natin yung accuracy ng atin pong Excel file computation. Okay? At nag-upload po ako ng video kanina. Ang ginawa ko, itong updated sample computation ng Severa Mabalacat. Okay? So, ngayon, gagamitin ko po itong updated na to, yung bagong price na to, as of January 16, para po i-check natin, makita natin yung accuracy ng atin pong Excel file na computation. And also, makikita na rin po natin kung paano natin ito magamit ng mas tama. So, nandito po tayo ngayon sa atin pong Excel file na kung saan i-input natin yung mga data para po ma-compute natin at ma-check natin kung accurate po ang atin pong computation. So, ito po ang total loan. Hindi po yung contract price, ano po, yung total housing loan po natin sa Pag-ibig. Ang atin pong housing loan dito ay 1.949 million. Yan. Ayan. So, tapos, ang percentage po, annual interest niya is 6.25. And for 30 years po ang atin pong kukunin. So, ayan. So, eto po ngayon, nakuwenta na po niya. Automatic naman po yan. So, 12,033. So, i-check po natin ngayon kung tama po, yung atin pong mga computation. So, Townhouse A, check natin yan. Kung makita nyo, tama po ang atin pong computation. Eto po siya. Ayan. So, yan pong tinatawag na principal and interest. So, yan po. So, parehas po sila. So, ibig sabihin, tama naman po, accurate po yung ating computation. Ngayon, meron pong additional dyan. Kasi on top of our principal loan, meron po tayong binabayaran ng mga insurance. Yung mga insurance na yan, ito po siya, yung sales redemption insurance, kung sakaling nawala yung mga borrowers, nagkasakit, hindi na makapagtrabaho, sakop po yan sa sales redemption insurance. So, mangyayari, babayaran na ni insurance yung buong bahay, so hindi na magbabayad si fully paid na siya. Okay? At ito namang isa ay fire insurance. More or less, less than 800 po yan. So, ito po ang additional na sa monthly natin on top of the loanable amount. Tandaan po natin, may on top of monthly amortization sa ating housing loan ay mayroon pong insurance na dalawa. That is sales redemption insurance and yung fire insurance po natin. Kaya po, ang total na babayaran natin sa monthly natin ay yung 12,793.83. Baka po kasi nag-housing loan na po kayo ngayon, tapos gagamitin nyo itong computation natin, tapos makita nyo bakit mas mababa itong computation kesa dito sa actual ko. Take note lamang po dyan. Ang actual na binabayaran nyo, hindi po natin pwedeng i-input lahat dito yun kasi yung insurance nga po ay naka-add po dyan. So, hindi po yun ang kasama sa computation natin, sa interest at saka sa principal loan. Para makabayad po tayo ng advance payment to principal loan, ito pong actual monthly amortization natin ang siyang ibabayad po natin. Para makapag-advance to principal, kailangan due date or before the due date, kayo magbayad ng same month po ninyo, walang arrears, and then mag-advance ka a minimum of 1 month. Okay, yun. Pwede nyo pong i-verify yung minimum amount na yon sa advance to principal loan kung mapunta po kayo sa Pag-ibig. And meron pong instances na ang nangyari ganito. Nagbayad si Mrs. ng GCash for 2 months. December po yon, wala pa yung due date. Prior sa due date, nagbayad po siya ng 2 months sa GCash. Ang pagkakaintindi po namin, kapag nagbayad ka sa GCash, mag-a-advance siya ng December and then January kasi binabayaran na niya hanggang January. So, meaning, nakabayad po siya ng 2 month para mag-advance kami ng hanggang January. Prior to that, meron pa siyang ginawa din na payment na binayaran niya ng advance yung 2 buwan. Okay? Ngayon, ang nangyari, to verify kahapon, yung dalawa na yon na payment sa GCash na 2 buwan, yung 1 month na advance na GCash, hindi po siya automatic na nabayaran yung susunod na buwan para sa amortization.
Ang nangyari daw ay nabayaran daw po yung advance to principal loan po namin. Nagkaroon po kami ng arrears doon sa January at saka yung previous pa na nangyari, no? Siyempre, hindi po natin kontrolado yun. So, yun po yung experience po namin. So, pwede nyo pong i-verify din po yun para po kung sakaling gusto nyo mag-advance payment, pwede naman pala sa GCash at ganun yung nangyayari. Pero medyo delikado, no? Kasi parang hindi pa unstable, kasi dapat pag nag-advance ka, dapat sa amortization lang 'yon. Pero ang nangyayari, napunta daw yung dalawang experience po namin, yung dalawang month na advance namin, napunta daw sa payment ng advance sa principal loan. And then nagkaroon naman kami ng arrears dun sa mismong month na dapat sana ay bayad siya. Okay? So, ayun. Kayo na po yung bahala, pumunta po kayo sa Pag-ibig branch. Okay? Para maging accurate din yung pong information ko sa inyo. Baka mangyari din po sa inyo, tapos hindi po pala tama yung sinasabi ko. Ayun, parang ganun po. So, accurate naman po yung atin pong program, which is na ang ating pong monthly is 12,033. Tama, akmang-akma naman po siya, Okay. So, at least na-verify po natin na accurate po siya. And then, eto nga po, i-verify nyo rin kung pwede nga po ba. Kasi ang nasabi niya sa amin, kahit 1,000 lang daw, pwede. Pero sa palagay ko, 1 month po ang minimum. Kasi lagi naman po ako nagtatanong at sa mga tinatanong ko ng mga staff dati, nag-verify lang ako kahapon para mas accurate ako. Yun po yung nasabi niya. Pero ang alam ko talaga, 1 month minimum ang pwede nating i-advance to principal. So, i-verify nyo na lamang po yun kung gusto nyo po. Pumunta po kayo sa mismong Pag-ibig office. Okay? So, at least accurate po ang atin pong computation. Dito po, using this updated sample computation ng Townhouse A ng Severa, Mabalacat. Okay, mag-sample pa po tayo ng isa. Okay, sample naman po natin yung Townhouse B. Ayan, so ito naman po ang loanable amount ng Townhouse B. 1,586,500. Ayan, tama po. And then, ang atin pong monthly A, ang computation po natin sa ating Excel is 9768.35. 9768.35. So, accurate po ang atin pong pag-compute. Ito pong computation natin. And then, yung pong pinaka-actual, kasi may insurance nga po, yung pinaka-actual na monthly amortization is 10,338.15. Ang mangyayari po noon, ito pong 10,338.15, ito po ang i-input po natin dito sa advance payment to principal loan kung minimum po ang ibabayad po natin. Okay? So, ganun po ang mangyayari po nun para mas accurate po ang atin pong computation. Okay? So, depende po yung insurance o yung payment sa insurance, depende po sa amount ng bahay. Okay? So, dito po nasa 568 or 70.6 or 0.8 ang atin pong insurance na dalawa. Okay? So, ayun. So, accurate naman po. And then, basta take note po, dito, hindi po kasali ang insurance. Pero dito po sa advance to principal loan, since ang alam po natin is ang minimum po ng advance payment to principal loan ay minimum or katumbas ng monthly amortization. So, since ang actual na amortization po natin is 10,338.15, ito po ang i-input natin dito po sa column ng advance to principal loan po natin. Okay? Advance payment. So, yun, hanggang makompute nyo po, hanggang kailan nyo matatapos. Alright, so yan. Accurate naman po ang atin pong computation. Mas pinakamalapit siya sa katotohanan. Kung hanggang kailan nyo po mababayaran, fully paid kung magbabayad kayo ng principal loan na ganitong amount. Okay? Ayan, pakisuyo lamang po, paki-subscribe po ang atin pong YouTube channel and paki-like po ang atin pong Facebook page. Okay, maraming salamat po. God bless you po. Bye-bye.